Music is good, very good. But there's no substitute for the preaching of the Word of God. Parang konti lang naniniwala doon. Alright, tulad ng ating tema na pinag-uusapan natin, it's all about my family, my disciple. Ang ating pag-uusapan sa umagang ito. In 2 Timothy chapter 1, basahin na natin ng responsive. Basahin ko na hanggang mula verse 1 hanggang verse 6. Okay, mamaya marami pa tayong babasahin sa talata sa book na ito. But ito muna basahin natin sa chapter 1 ng 2 Timothy. Let's read it responsibly hanggang sa verse 6. Sabi sa verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus. To Timothy, my dear beloved, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day, greatly desiring the city, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy mother, thy grandmother Lois, and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which in thee by the putting on of my hand. Let us pray. Nakilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa natapos po naming Sunday School. At salamat sa mga awitin na napanggam po namin. Salamat po Diyos sa katapatan mo po sa buhay ng bawat sa amin. Kung kaya kami narito ngayon magkakasama-sama, you have a purpose. And I pray, gamitin mo po Panginoon Diyos ang mensaheng ito para maabot ang pangangailangan pang-spiritual ng inyong mga anak sa umagang ito. Maging ng aming mga first-time visitors. So God, please, bigyan mo po ng bukas na puso at isipan at maging handang sisidlan ng inyong mga banal na salita. O God, salamat po Diyos. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At maraming salamat po Diyos. Ito po ang aming dalangin at patawad po Diyos sa bawat pagkakasala po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Of course, ang book na ito, very familiar na po sa atin. Ito, paulit-ulit natin na pabasa. Paulit-ulit natin pinag-uusapan ang sulat na ito ni Apostol Pablo kay Timothy. Maliban na lang sa mga bago sa Bible. No? Ito ay sulat ni personal letter of the Apostle Paul kay Timothy. Para i-encourage si Timothy. No? The very purpose of this is to give final instruction and encouragement kay Timothy. No? Kasi si Timothy ay batang-batang pastor sa church ng Ephesus. No? At makikita natin dito na si Paul ay ganoon na lang ang kanyang pag-i-stir up sa pananampalataya ni Timothy. No? Of course, alam naman natin kung sino si Paul, no? Sumulat nito. Of course, I hope you're listening. Parang naguguluhan ako, parang maraming galawan. So, if it's time to listen, listen. Listen very carefully para may matutunan tayo, no?
So si Paul, alam naman natin, bago siya maligtas, dati naman siyang persecutor No? Persecutor siya ng mga Christians. In fact, accountable sa kamatayan ni Stephen, one of the disciples, one of the deacons. At aminado naman siya, sabi niya, I am a chief sinner. No? Dating manguusig ng mga Kristiyano na tagasunod na ni Kristo. No? At itong panahon na ito ay ini-encourage niya si Timothy na magpatuloy dahil si Paul ay malapit nang mamatay. Kaya pinipilit niyang ibalik si Timothy doon sa kanyang kabataan. Okay, ito na. No? Pag binasa mo yung verse 5, tingnan nyo pag simasa natin yung verse 5, sinasabi niya, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. Inaalala ko yung iyong unfeigned faith. Pag sinabi mong unfeigned, it means sincere. Sabihin nun, without dissimulation, that is sincere. Or, without hypocrisy. Walang bahid ng pagkukunwari. No, totoo, sincere. Pinapaalala ni Paul kung ano yung pananampalataya mo, Timothy, buhat nung bata ka pa. So naalala niyo, nakikita niyo ba kung gaano kahalaga yung pagtuturo natin sa ating mga anak nung ating pananampalataya? Sabi ni Paul, when I call to remember, when I call to remembrance the unfeigned faith, yung sincere faith, sincere na pananampalataya mo, yung totoong pananampalataya na meron sa'yo, which, sabi diyan, dwelt first in thy grandmother Lois, na nagumpisang manahan sa iyong lola. Pagkatapos ng kanyang lola, ganun din sa kanyang nanay, na anak ni Lois. No? And I'm persuaded na ako'y lubos na naniniwala that is in thee also, na ito'y nasa iyo din. Pero nakita nyo, yung chain, no, kaya ang pag-uusapan natin ngayon is about unfeigned faith. Unfeigned faith is the main thing on discipleship. That's the title. No? Baka magkamali na naman. Ulitin ko na lang. Unfeigned faith is the main thing on discipleship. My family, my disciple. Okay? So nakita natin, kaya makikita na, gusto kong ipakita sa inyo, yung unang puntos para sa ating mga magulang. No. This is the first point na maglalag tayo ng konti. No? Magpa-park tayo ng konti. Parents must see to it that their unfeigned faith is clearly seen in their Christian life. Ulitin ko. Parents must see to it that their unfeigned faith is clearly seen in their Christian life. No? Mga magulang, kayo ang kausap ko ngayon. Dapat siguraduhin natin na itong sincere na pananampalataya, yung totoong pananampalataya ay nakikita sa ating buhay Kristiyano. Kanina sinabi ko na yan, ang ibig sabihin ng Christianity. So, kasi by this, kahit hindi ka magturo, hindi ka magsalita, meron ng gagayahin, may tutularan na yung iyong anak. Lalo na pag nagsalita ka, maniniwala yan. Kaya nakita nyo, mula sa lola ni Timothy, na naipamana niya sa anak niyang si Eunice, Eunice sa atin, mga Pilipino. No? At sinasabi ni Paul, naniniwala ako nasa iyo ito kasi ito nakita ko sa lola mo, nakita ko sa nanay mo.
ganyan kahalaga yung chain ng unfeigned faith. At pag hindi yan nakita sa atin, anong i-expect natin sa ating mga anak? Listen. You better listen. Pag hindi natin ipakita yung pananampalatayang ito sa ating mga anak, sa palagay nyo, anong klaseng pananampalataya meron yung ating mga anak? Pero dito, pinapakita ni Apostol Pablo yung kahalagahan ng pananampalataya ng bawat isa sa pamilya. Of course, yung lola ni may asawa. May lolo rin si Timothy. Of course, may tatay din si Timothy. Hindi naman nagbuntis yung kanyang nanay na walang asawa. Pero na-emphasize lang kung bakit na-emphasize itong lola at itong nanay niya. Kasi ang totoo doon, yung mas merong pananampalataya, merong unfeigned faith yung lola at yung nanay ni Timothy. Kaysa sa mga tatay nila. Kaysa sa mga lalaki. And that's always the case. Nakita naman natin, pag nag-soul winning ka, pagpunta ka sa mga bahay-bahay, ang karamihan, lagi mong dadatnan ay mga wife, mga nanay. Kaya nanay ang unang nakakakilala sa Panginoon. Of course, yung nanay, pag na-convict yan, isasama niya yung mga anak, susunod yung kanyang mga anak. At yung pinakalas, yung tatay. That's always the case. Kasi yung tatay, libre, busy naman talaga yan sa kahahanap buhay. At ang mali lang nakaisipan ng mga kalalakihan, ng mga tatay, ng mga husband, ang akala nilang responsibility nila ay magtrabaho lang. Kumita ng pera at ibigay sa kanyang pamilya. Ibigay sa kanyang misis, o bahala ka na dyan. Bahala nang sumakit ang ulo mo, budgetin mo yan. That's always the case, di ba? Pero ito nga, ang pinag-uusapan natin, yung unfeigned faith. Unfeigned faith is the main thing on discipleship. Amen. Ito dapat yung maipapasa natin sa ating pamilya. Ito dapat yung maipapasa natin sa ating mga anak. Amen. Dapat maliwanag yung pananampalataya natin. Kaya nga, yung command, naaalala niyo yung command ng Panginoon sa book of Deuteronomy chapter 6, na ang unang command ng Panginoon, thou shall love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. At pagkatapos sabihin ng Panginoon yun, sabi niya, and thou shalt teach them diligently. Ituturo mo ito sa iyong mga anak. Anong ituturo mo kung wala ka naman nun? Amen. Kaya nga kung nga Kristiyano, magulang, dapat maliwanag na nakikita sa atin yung pananampalataya na to. So that pag nagsalita tayo sa ating mga anak, maniniwala sila sa atin. Hindi sasabihin, iba naman yung sinasabi ni tatay sa ginagawa niya. Sabi niya, huwag ako maninigarilyo. Siya naman, naninigarilyo. Sabi niya, huwag ako mag-inom. Siya nga, malakas mag-inom. Sabi niya, huwag ako mag-ML. Siya nga to, magdamag sa ML eh. Pero nakakita ka ng tatay na addict sa ML? Anong na-build sa'yo? Anong naituro mo sa iyong mga anak? Mag-ML din. In fact, mayroong father and son nag-jamming dyan sa ML na yan eh. Minsan mother and daughter. Ganyang katalamak yung klase ng kasalanan na yan. Parang hindi kasalanan. Pero mabisang instrumento yan para hindi mo makita yung Diyos sa buhay mo. At hindi mo maipasa sa iyong mga anak. Amen. Kapatid, ganito yun kahalaga. Yung unfeigned faith. Na sinasabi ni Apostol Pablo, inaalala ko yung unfeigned faith na meron ka. Nauna kong nakita sa lola mo, nauna kong nakita sa nanay mo, at ngayon sigurado ako nasa iyo. Kaya nga i-stir up mo yan. Ngayon, ini-stir up ko, naalala mo naman, sa aking panalangin, kasi disciple niya eh.
Lagi ka sa panalangin ko, Timothy, araw at gabi, inaiiyakan kita. Kaya ngayon, ako'y malapit ng mamatay. Iiwanan ko na sa iyo yung leadership. Ayusin mo, Timothy, kahit bata ka pa. Kaya nga, wag mong hamakin yung kabataan. Binat daw. Wag hamakin ang iyong kabataan. But be thou an example of the believers. Maging magandang halimbawa ka sa mga mananampalataya. Kasi bata pa si Timothy, alam ni Apostol Pablo na pag nagsalita si Timothy, maraming matatanda na sa church, maaaring hindi maniwala kay Timothy. Pero di ba na, Timothy, kahit hindi sila maniwala, ang mahalaga, ikaw. Sumunod ka, yung pananampalatayang nakita mo sa lola mo, yung pananampalatayang nakita mo sa nanay mo, yan ang dapat makita sa iyo ng bawat membro ng church mo. Hindi iba yung ginagawa natin sa sinasabi natin. We live what we preach. Hindi pwedeng magkahiwalay. Sa ibang denomination pwede yun, just follow what I do, don't follow what I say. Just follow what I say, don't follow what I do. Baliktad pala yun. Itong sinasabi ko na to, tama, gawin mo to. Kung ano man makita mo sa akin, huwag mong gayahin, ha? Naalala ko tuloy yung sakristan ng ngupit. Sabi ni Pastor Ed. Sabi ng pare sa kanya, Pedro, yung offering kahapon, bakit hindi mo binigay? Nawawala dito sa kaha. 100,000 pa man din yun. Father, hindi kita marinig. Anong sinasabi mo? Yung offering. Saan mo nilagay? Bakit kinuha mo? Father, hindi kita talaga maintindihan. Ano yung sinasabi mo? Abay, nagpalit sila. Sige, palit nga tayo. Ba't hindi mo ko marinig? Sige, sumigaw ka para malaman ko kung hindi kita marinig. Niloloko mo ko eh. Sabi nung sakristan, Father, sino yung babaeng kasama mo kahapon? Ano? Yung babaeng kasama mo kahapon, pumasok pa nga kayo dun sa hotel. Sino yun? Hindi kita maintindihan. Tama yung sinasabi mo, hindi ka maririnig dito. Okay na yun. Minsan ganun ang gusto natin mangyari. Iba yung sinasabi natin sa ginagawa natin. And that's not faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay katulad niyang pag-upo mo na yan. Pero huwag ka masyadong sumandal, hindi na matibay yan. Luma na yan. At pag nabali mo yan, papalitan mo yan. Pero ganyan, at least nakaupo ka nila, binibigay mo yung bigat mo dyan, kasi alam mo, kaya kang buhatin yan. That is faith. So, ang kailangan natin is unfeigned faith. It must be clear. It must be clearly seen in our Christian life. Parents, I hope you're listening. Kasi marami nang nagsasabing mananampalataya. Maraming nagka-claim na we're Christians. Kristiyano din kami. Kala nyo lang, kayo lang. Pero Kristiyano rin kami. But indeed, hindi makita sa kanilang gawa. Amen? So napakahalaga nun. Ang sinasabi ko sa unang punto, parents must see to it that the unfeigned faith is clearly seen in their Christian life. Yan lang, puhunan mo na yan. No, hindi mo kinakailangan maging full-time na tatay, maging full-time na nanay para makapagturo ka ng Biblia, ng salita ng Diyos sa anak mo. Kung ano man profession mo ngayon, see to it na ikaw ay meron pang natitirang time para magturo sa iyong anak. See to it na meron ka pang time para magkapag-usap pa kayo ng misis mo. Hindi yung lagi mo nalang iniubos yung lakas mo sa pagtatrabaho. Aalis ka ng madaling araw. Hindi kayo nakapag-usap ng misis mo. Hindi kayo nakapag-usap ng anak mo. Dadating ka ng gabi. Tulog na yung anak mo. Yung misis mo, inaantay ka, excited makipag-usap sa'yo.
pero tinutulugan mo. Di ba? So wala na kayong family time. Wala na kayong family time with God. Amen. Bagay na napakahalaga. Sinasabi ko nga, yung unfeigned faith na yan, dapat maliwanag na makita sa atin ng ating mga anak. Dahil kung ano yung pananampalataya natin, susundan lang nila yon. Pero pag hindi natin na ipakita sa kanila yon, wala silang susundan. Nakakita ka na ng anak na walang ibang ginawa sa maghapon, kundi pag hindi ML, ang pahinga niya TikTok. Amen. Amen. Ang pahinga niya TikTok, grabe. Ha? Ang tanong ko lang, anong na-build sa'yo nung nakapag-TikTok ka ng 5 oras? Nakakita ka na ng anak na busy sa cellphone, akala mo businessman, businesswoman. Laging nakaharap sa cellphone. Pero alam mo, ang ginagawa, ang dami niyang ka-text. Minsan tuloy, naliligaw pa yung text. Pero may wise na discipler. Papangalanan niya ng isa lang yung mga kachat niya. Pag tawag niya sa una, honey lahat yun. Para ma-missen man siya, at least honey. Ang lakas ng Amy sa likod. Sinabi niyang, sweet honey pie, sweetie pie. Iisa ang pangalan para pag na-missen man siya, at least, justifiable. Diba? Ang masakit, huwag mo nga hayaan yung cellphone mo tumawag, napakalat-kalat. Nandun na yung original. Sino itong tumatawag na ito na honey? Kaya hindi mo alam, bigla ka na lang tatamaan dyan ng mga platter kick. Kaya bago kayo gagawa ng kalokohan, mag-isip. Ano bang implikasyon na itong gagawin ko? Is it profitable for me and for my family? If not, ba't mo pa gagawin? Amen. And besides, yung ating disciple, ang pangunahin nating disciple, ang ating mga anak. Amen. Kaya, dapat yung buhay Kristiyano, yung totoong buhay ng Kristiyano ay nakikita sa atin. Maliwanag na nakikita sa atin ng ating mga anak. Kasi yun ang susundan nila eh. Ha? Huwag ka magtaka pag yung anak mo, bigla kang minura. Hindi naman ako nagmumura. Saan mo natutunan yan? Pinabayaan mo lagi kalaro niya, nagmumura eh. Ha? So, ganun kahalaga yung pagtuturo. Yung pagtuturo, sinusubaybayan mo kung sino yung kausap niya, kung ano ang ginagawa niya, saan siya pumupunta, minomonitor mo yung oras ng pag-alis niya, ng pagdating niya. Pagka meron siyang na-miss na mga oras kung bakit dapat nasa bahay na ng ganitong oras, pero isang oras nang nakakalipas, wala pa, ay magduda ka na. Ang karaniwang palusot nila dyan, gumawa po kami ng project sa bahay ng kaklase ko. Familiar? Anong ginawa niyong project? Nagbahay-bahayan po kami. Kaya, mga magulang, napakahalaga ng faith, ng unfeigned faith. Ito ang dapat makita sa atin ng ating mga anak. Amen. Nakakahiya naman tayo mga tatay.
makikita ang pananampalataya ng ating mga anak ay yung ating mga misis natin. Ibig sabihin, yung ating mga asawa ang nakitaan nila ng sincerity sa pananampalataya. Yung ating mga misis, yung mas, by all means, kahit may nararamdaman, pupunta sa church dahil alam niya mahalaga ay pumunta sa church. Kahit masama ang pakiramdam, pag oras ng panalangin, mananalangin. Kahit hindi umaayon ng panahon, kahit masama ang loob niya, pag oras ng family time, meron siyang urge na mag-spend ng family time with God. Pero yung iba na offend lang ng konti. Itatabla kahit sino eh. Walang sinisino, kahit pastor pa yan. Kahit tawagan mo yan, hindi ka sasagutin. So, kapatid, ganito kahalaga yung pinag-uusapan natin na unfeigned faith. Ang dapat unang makitaan nito ay yung lalaki, the man of the home. The man of the home. Biruin mo, nagsasabi kay Timothy, si Paul, subok si Paul eh. Kaya nga hindi na nakapag-asawa si Paul eh. Kasi yung grabing dedication niya sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mo matatawaran. Wala na siyang panahon para mangligaw. Wala na siyang panahon para magpa-cute. Wala na siyang panahon, bagamat hindi pa uso yung text at saka chat noon. Wala na siyang panahon magsulat-sulat ng love letter. Kaya nga siya ang pinakamaraming naisulat na book sa New Testament. Kasi itinuon niya yung kanyang buhay sa kanyang pananampalataya. Hindi ko naman sinabing kung ikaw ay binata ngayon, ituon mo yung pananampalataya mo at huwag ka na mag-asawa. Pero kung maggaganon man, purihin ang Panginoon. Pero ang sinasabi ko lang, dapat una mo talaga, pangunahin mong mahalin sa buhay mo ang Panginoon. Mapababae ka man o mapalalaki. Hindi yung aalis ka sa gawain ng Panginoon kasi na-inlove ka. Biruin mo, na-inlove ka lang kung kanino. Inalis ka sa gawain ng Panginoon. Is that true love? Kung ang mahal mo ay nagmamahal sa Panginoon, hindi ka niya nang hayaan umalis sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya mahirap kung ang nagmo-motivate sa iyo yung sarili mong damdamin. Pangtaong damdamin. It must be yung damdamin mo sa Diyos. Kasi yun naman ang pangunahin eh. Yung mahalin natin ang Diyos higit kanino man. Bagay na napakahirap nating gawin. Amen. Tanungin mo yan kay Brother Jomar. Ha? Dati niya nang kilala ang Panginoon. Pero, sabi niya, ngayon ko lang talaga minahal ang Panginoon na higit sa lahat. Dati mas mahal ko si Regine kaysa sa Panginoon. Ako, naniniwala ako doon eh. Kasi nag-uusap kami dito ni Regine. Sabi niya, Pastor, susundin ako niyan pag sinabi ko. Napatunayan ko yun sa sarili kong obserbasyon kasi narinig ko yun eh. Tapos nung sinabi niya magsisimba, nagsimba nga. Kaya nagsisimba si Jomar noon dahil sabi ni Regine. Kasi mahal niya si Regine eh. Biruin mo nagagawa ng pagmamahal na idadrive ka. Kaya lang mali, di ba? Kaya lang baliktad. Pero pag ginawa mo yan una sa Panginoon, ay ang ganda mangyayari. Kasi yung mga mahal mo, lalo niyang ilalapit sa'yo. Ganyan yung totoong pagmamahal sa Diyos. Pag ikaw ay totoong nagmahal sa Diyos, lahat ng mga mahal mo sa buhay, ilalapit niya sa'yo. Yung mga anak mahal mo sa buhay na nagmamahal din sa Diyos. Kaya nga kung meron pa sa pamilya na hindi pa nagmamahal sa Diyos ng gaano, yun yung tatrabahuin natin. Yun yung tuturuan natin. Yun yung papakitaan natin na higit sa ating magandang testimony. Ng ating magandang testimony. Amen.
Ganun. Tama ba yan? Parang, maaga tayong matatapos. Tapos na ako eh. So, mahalaga yung leadership natin, mga men, no? Lagi yun ang nasasabi narinig sa akin yan. The best leadership traits is leadership by example. Yung ating magandang ehemplo, magko-constrain sa ating mga anak para sila gayahin tayo. No? Sasabihin niya, paglaki ko, gagayahin ko yung tatay ko. Ano yung tatay mo? Magaling magsugal. Pagka nagsugal, laging panalo. Kasi magaling mandaya. Paglaki ko, gagayahin ko yung tatay ko. Anong tatay mo? Aba, pusher. Hindi lang siya drug addict, pusher pa siya. Oh. Ha? Paglaki ko, gagayahin ko yung tatay. Anong tatay mo? Disciple chicks. Ang pogi ng tatay ko, marami nagkakagusto. Gagayahin ko siya paglaki ko. Ha? Yan ba yung gusto mong ipamana sa iyong mga anak? Paglaki ko, gagayahin ko yung tatay mo. Tatay ko, anong tatay mo? Lasinggero. Ha? Pero wala man lang nasabing paglaki ko, gagayahin ko yung tatay ko. Ano yung tatay mo? Faithful soul winner. Amen. Paglaki ko, gagayahin ko yung tatay ko. Anong tatay mo? Dati yun nangungulot. Dati nagtatrabaho sa parlor. Pero ngayon, nag-weights na siya. Kasi ngayon, malaki na yung katawan ng mga bading ngayon eh. Anong gusto natin ipamana sa ating mga anak? Fathers, husband, ano ang gusto nating matandaan sa atin ng ating mga misis? Yung ating pagkabugnutin, konting diferensya? Pagka nabugnut tayo, pag hindi nasunod yung gusto natin, para tayong preacher of unrighteousness. Bakit? Magmumura ka eh. Mumurahin mo na kung sino-sino sa paligid mo. Iyan ba ang gusto mong ipamana sa iyong mga anak? Huwag kang magtaka pagka yung anak mo magaling din mag-preach ng unrighteousness. Amen. So ano? Ano ang gusto nating iiwan sa ating mga anak? Na pagpatay na tayo, maaalala tayo ng ating mga anak, ng ating misis. Manghihinayang sa atin. Marami pa sanang kaluluwang maligtas. Hindi yung buti nga sa'yo na matay ka. Ang dami mo kasing babae. Buti nga sa'yo na matay ka, lasinggero ka kasi. Anong gusto nating alalahanin sa atin? Anong gusto nating ituro natin sa ating mga anak? Consciously and unconsciously. Nasa sa atin na yun. Ulitin ko, ang ating tema is, My Family, My Disciple. Ikaw ang responsible, accountable sa pamilya mo dahil ikaw ang leader ng tahanan. If you are a husband and if you are a father, ikaw yung responsible at accountable sa pamilya mo. That's not your wife. Kaya nga, napakahalaga na yung inyong pagsasama bilang mag-asawa ay aprobado ng Diyos. Paano mo nasabi aprobado? Kayo inordain ng Diyos. Pinagsama talaga ng Diyos. No? Amen? Then the second thing, it's all about the children. Children must be focused
on their parents' instruction. Amen. Yung mga anak ay dapat nakafocus lang sa tinuturo ng kanilang mga magulang. Bagay na napakahirap gawin ng mga anak. Amen. Alam mo kung bakit? Sabi nga sa iyo, ang malakas na makapagtanggal ng attention nila sa ating pagtuturo ay yung mismong cellphone. Cellphone nila na binigay mo rin magulang. Ang tanong ko lang, bakit may cellphone ang anak mo? Ilang taon na ba yung anak mo? Ha? Yung 3 years old bang bata nakabalik? Yung si Sanjoko? Wala na. Biruin mo yun, wala pang 3 years old or barely 3-year-old boy. Ang kilala niyang karakter ay yung karakter, anime karakter. Yung mga anime na superhero. Isusumbong kita kay Son Goku. Tapos, 3 years old makakaisip, magpapakamatay ako. Saan niya nakuha yun? Dun sa cellphone na pinapagamit mo sa kanya palagi. Amen. Kaya nga, kasalanan pa rin ng magulang pag yung anak natin hindi natuto ng righteousness, hindi natuto ng kabanalan, hindi nawala ng mind sa kanilang puso, sa isipan, nawala ang Diyos sa kanilang isipan. Bakit tayo rin ang nagturo? Bakit nung bata pa siya, ang pacifier natin cellphone, dyan ka lang muna anak ha, nood ka lang muna. Nood ka lang, sige lang. May internet eh. Hindi mo alam, kala mo yung pinapanood niya lang education. Mga alphabets. Pinababayaan mo siyang matuto sa sarili niya. Kaya dahil pinabayaan mo siyang mag-aral mag-isa, ayun, natuto na siya manood ng pornography. Ha? Sige pa, pabayaan mo pa yung cellphone sa anak mo. Kasi busy ka naman eh. Saan ka busy? Cellphone din. ML pa more. Ha? TikTok pa more. Ha? Kaya yung ating mga anak walang natutunan. No? Napakahalaga nun. Kaya nga dito, ini-emphasize natin sa ating mga anak na kinakailangan nilang makunig sa kanilang mga magulang. Paano sila makikinig sa kanilang magulang kung wala namang sinasabi yung magulang? Anong sasabihin? Anong sinasabi? Anong sinasabi natin sa ating mga anak? Bahala ka na anak ha. Wala man lang napakinggan sa atin na warning. Wala napakinggan sa atin na correction. Instruction in righteousness. Walang napakinggan sa ating salita ng Diyos. Ha? In fact, ang warning dyan ni Paul, na dapat turuan, pero ang nangyayari, ang naipupur out natin sa kanila, yung galit lang natin. Pag nagkamali, nagagalit tayo. Namamalo tayo, nanggugulpi tayo. Pero wala pa naman tayong tinuturo. Huwag kang magagalit kung wala ka pang itinuro. Ituro mo muna, paulit-ulit hanggang sa matuto. Of course, yung correction, yung rod of correction, kasama ito sa pagtuturo. Kasi sabi ng Bible, siya yung magdadrive, yung kanyang foolishness, ang pamalo ang magtatanggal sa kanyang foolishness. Amen? Kaya kayong mga anak, kayong mga anak, ha? Focus lang sa pakikinig sa inyong magulang. Focus lang sa pakikinig sa inyong mga magulang. No? Sabi ni Paul sa verse 4, greatly desiring to see thee, the greatest desire of the Apostle Paul kay Timothy, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy. It is joy
for the Apostle Paul, na makita niya si Timothy na nakafocus sa kanyang ministry. Tingnan mo, yan yung, doon natin sila dinedrive, yung ating mga anak, na sila'y ma-focus sa Diyos at mahalin nila yung ministry na iniwan ng Diyos sa church. Na kung membro ka ng church na ito, ikaw ay kasama sa ministers na pinagtiwalaan ng Diyos para sa gawain ng Panginoon. Kasama ka sa kinomisyon ng Panginoon. It is the church that ikinomisyon ng Panginoon na nagsasabing, go ye and preach the gospel. Kinuman sa atin lahat yun, hindi sa pastor, hindi lang sa full-time staff, but for the church. Kaya lahat tayo ay responsable na magpakalat ng gospel. Amen. So ganun kahalaga yung unfeigned faith na to. Sabi ko nga, unfeigned faith is the main thing on discipleship. Ito yung ipapasa natin eh. At ito yung gusto nating makita hanggang sa kaapu-apuhan natin. Amen. Sa ganung kahalaga. Mga anak, sa ating church, nakita nyo naman, kung nanood kayo nung ating revival, yung mga inisa-isa doon na mga kabataan, in fact, hindi na kabataan yung anak ni Pastor Ed, 41 years old. 41 years old. Hindi nakahawak ng sigarilyo, hindi nakahawak ng bote ng alak. Hindi nakahawak ng baraha o ng anumang sagal. Di ba mas magandang bagay na makita mo yung anak mo, menos na yung, less na yun sa alalahanin mo, kasi wala siyang nakita sa loob ng tahanan, wala siyang nakita sa loob ng church. Amen. Pero ganun pa man, kahit wala siyang nakikita, responsibilidad pa rin natin mga magulang na turuan sila. Kasi yung ituturo natin sa kanila, yun yung mananatili sa kanilang isipan at yun ang kalalakihan nila. Ay, paano pag wala tayong naituro? Paano sila lalaki? Nakakikita ka na ng bata na lumaki sa kalsada? Sa palagay nyo, saan pupulutin yung batang lumaki sa salansangan? Kriminal. Walang nagtuturo eh. Wala naman ahensya ang gobyerno para sila'y kuhanin at turuan. Walang nagmamalasakit sa ating ahensya ng ating gobyerno para sila'y pulutin at pupuntahin para turuan. Wala. Bagamat meron tayong DSWD, pero hindi nila makikater lahat. Pero merong isang institution sa ibabaw ng lupang ito na nagmamalasakit sa mga taong pakalat-kalat sa kalsada. And that is the Baptist Church. That's why we went them and invited them to come to our church para sila ay makapakinig ng salita ng Diyos, para magkakaroon sila ng Diyos sa mind nila. Tapos, miminus mo sila, parang hindi mahalaga yung ginagawa natin. Parang pagka pumunta sa church, ang kaisipan ng parang kaibigan ng isang nawala din pa dito, na pag pumunta sa church, parang pipirahan siya ng church. Kala mo naman talaga maraming pera. Pag in-invite sa church, kala mo, gustong-gusto lang yung offering niya. Kapatid, kahit hindi tayo pumunta sa church, yung church na itinatag ng Panginoon, tuloy-tuloy ang lalago, kahit wala tayo, kahit wala ako. Kasi ito'y gawain ng Panginoon at ang Diyos ang nagdadagdag ng tao sa church. Kaya huwag tayo magmamalaki na pera-pera lang dyan. Kapatid, kung pera-pera lang doon, palagay ko, milyonaryo na si Pastor Hill. Kung pera-pera lang. Pero yung ating church, nung wala pang pandemic, ang pinakamalaking expenses ng church natin ay transportation. Over 70% ng income ng church ay napupunta sa pagbabayad ng mga inaarkilang sasakyan para lang masundo yung mga nasa squatters area. Do you think mag-o-offering ng malaki yung nasa squatters area? Of course not. Pero kagandahan doon, naglagay din ng Diyos ng mga tapat na mananampalataya, merong unfeigned faith na patuloy na nagbibigay sa gawain ng Panginoon.
Hindi sila mayayaman. Ha? Maaring sila ay high earner. Nagbibigay lang sila ng tama sa Panginoon. Sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya kapatid, huwag natin minusin. Mga anak, focus lang kayo sa pakikinig. And besides, kung parehas kayong nandito ng iyong magulang, ng anak mo, magulang, at least parehas kayo napapakinggan. At pagdating nyo sa bahay, meron pa rin kayong pag-uusapan na patungkol pa rin sa paglago bilang mananampalataya. Amen. At ikaw yung pangunahing nakakakita sa anak mo kung ano ang problema, kung anong pangangailangan. Ikaw ang dapat unang magdidil sa pangangailangan ng anak mo. Don't tolerate them sa mali. Huwag mong palalagpasin ang bawat pagkakamali. Kaya nga may rod of correction. Paluin, pagkailangan paluin. Huwag puro emosyon. Mag-build ng prinsipyo sa mind. Huwag emosyon. Kasi pag lumaki kang emotional yung bata na yan, ay delikado. Ha? Pag dinaan-daan ka lang sa iyak, pag iniyakan ka, hindi mo napapaluin, emosyon ang nagdadrive sa'yo. That's not principle. But if you are driven by the principle of the Word of God, by all means, didisiplinahin mo yung anak mo. Kaya ikaw, anak na dinidisiplina, na ikaw na tinuturuan, makinig ka lang, mag-focus ka lang para hindi pa ulit-ulit yung pamalo sa puwet mo. Di ba? Magtataka ka, meron kayong mga anak, sabi mo, alam mo sa mga anak ko, yung isa lang na yan ang grabing pasaway. Yung iba naman ang babait eh. Masunurin naman sa akin. Pero yan, grabing pasaway yan. Hindi yan basta-basta sumusunod sa sinasabi ko. Yan. Ang tigas ng ulo niyan. Yan. Sinabi ng huwag kunin, na kinukunin pa niya. Sinabi ng huwag manundo, nanundo pa rin. Sinabi ng huwag mangligaw. Hindi naman po ako nanligaw, pastor. Hinawakan ko lang yung kamay. Wala naman po kaming relasyon. Ako yung naniniwala naman doon. Kapatid, young people, makinig kayo. Protection nyo yan kung makikinig kayo. Pag hindi ka nakinig ngayon, napaka-prone mo sa distraction. Distraction. Bagay na nakakalungkot isipin. No? Nakakalungkot isipin na ikaw na lumaki sa Sunday school. Kung kailan ka magpapamilya, saka ka pa nagpamilya, kumuha ka ng unbeliever. Pastor, kasi kala ko believer kasi nagsisimba eh. Hindi mo alam, first time niyang nagsimpa. Tapos nung pangalawa, nung bumalik yan, pangalawang beses pa lang nung magkita kayo. Tapos nasundan, naging pangatlo. Itinanan mo agad. Ano nangyari? Ayun, wala na sa church. Diba? Amen. So, unfeigned faith is the main thing on discipleship. No? Tandaan natin yun. Unfeigned faith. Nasa mga Kristiyano yun. Yung totoong pananampalataya ay nasa totoong mga Kristiyano. Hindi yung nagkikristyanuhan. Yung mga totoong Kristiyano. Kaya nga sila yung mag-iimpluwensya sa kanilang mga anak. At balang araw, pagtanda na itong mga magulang na to, bago sila mamatay, naipasa na nila yung unfeigned faith na yan, na ito mismo yung nakita ni Apostol Pablo kay Timothy. Amen. And bless God for the mothers. Thank you for the grandmothers. Thank you for the fathers. Thank you for the grandfathers. Na? Dapat tayo, yung pangunahin sa ating pamilya.
Tayo. Tayo. Hindi yung misis natin. Hindi yung pag sinabi ng misis natin, yun ang nasusunod. Dapat pag sinabi natin, yun ang nasusunod. Opo, pastor, pag sinabi ko talaga, ako ang nasusunod. Pag sinabi ko sa misis ko, ako maglalaba ha. Ako po lagi nasusunod sa bahay. Pag sinabi ko, ako mamamalansya. Ako magluluto ha. Ako magluluto. Ikaw nga ang nasusunod. Purihin ka, anak, kapatid. Kapatid, napakahalaga na. Kapatid, my family, my desire. For the whole year round. Yan ang mapapakinggan natin. Kahit saan. Kahit saang churches na meron tayo. Kung kukonek tayo sa Google Meet. No? Kaya kayo mga young people, ayusin nyo na. Huwag mangliligaw pag hindi pa oras manligaw. Pastor, nag-uusap lang naman po kami. Pwede naman kayong mag-usap. Pero, sabi mo, pagdating mo na no, nakangiti na huwag mangliligaw at huwag magpapaligaw. Kasi ganito yung kapatid no? Bakit natin iniiwasan yun? Kaya nga pagdating sa area, yung nagbabody-body ay lalaki-lalaki, babae-babae. Hindi natin pinagbabody yung lalaki at babae kasi may mabubuong Maika at saka Richie. Kahit hindi sila magka-area, nagkakasama sila sa area. At the more na kinakausap mo, the more na merong madidevelop. At darating kayo sa untimely relationship. Kaya nga pag hindi mo pa time, huwag ipilit. No? Huwag ipilit para Pastor, kala ko kasi talaga yun na Nalito tuloy ako. Biruin mo yan. Paano ka malilito na mayroon kang salita ng Diyos? Where there is a multitude of counselor, there is safety. Asan na yung mga counselors mo? Kaya nga, si David, naranasan niyo yun Pinilit niyang magtago ng kasalanan. Pero sabi niya, if I will guard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kinakailangan mo pang patunayan yung sinabi ni David? Gusto mo pang ma-experience para maunawaan mo? Hindi na. Salita na ng Diyos yan na nagsasabi sa iyo, kung may kasalanan ka, hindi ka papakinggan ng Diyos. Amen. Kaya ganyan kahalaga yung pinag-usapan na yung unfeigned faith. Sincere faith. Amen. Yung hindi mo pa mapapasubali ang pananampalataya, yung hindi mo kayang pigilin man siya ng mahal niya sa buhay. Pag sinabi niya, magsisimba ako. Kasi alam mo na ang pagsisimba ay para sa Panginoon. Pag pumunta ka sa simbahan, ang katatagpuin mo ay ang Panginoon. Tignan mo, pagka pumunta ka sa simbahan na hindi ka ready, at hindi mo alam kung sino pupunta mo sa simbahan, kung ano na lang, kung anong yung sinuot mo, magdamag. Pagbangon mo, na hindi ka pa nag-toothbrush, pumunta ka na sa simbahan. No. So dapat maliwanag sa atin kung ano ang pupuntahan natin, kung sino ang pupuntahan natin. Dapat ginagamitan niya ng pananampalataya. Kanino na ngayon ang pananampalataya mo? Ha? Sino na ang pinananampalatayanan mo ngayon? Amen. Wala sila. Nawala na sila. I hope the message is clear. No? Unfeigned faith is the main thing
on discipleship. So mamaya, balik kayo ng 5 o'clock kasi yung kadugtong niyan ay dahil mamaya, yan ay para sa mga anak. Ang puntos ay para sa mga anak na walang magulang sa church. No. Ano ang dapat mong gawin? Pastor, ang gagawin ko kung wala akong magulang sa church? Wala akong kamag-anak sa church? No? Sabi ni Paul, gawin mo pa lang, but continue thou in the things which thou hast learned. Na mamayang hapon ay itutuloy natin yung pag-aaral na yan. That unfeigned faith is the main thing on discipleship. No? Kaya be back at 5 o'clock in the afternoon. Amen. Ulitin ko, parents must see to it that their unfeigned faith is clearly seen in their Christian life. Children, you must be focused. You must be focused on the instruction of your parents. Focus lang. Kung ano sabihin sa iyo, sunod lang. Kahit hindi mo naintindihan, sunod lang. Children, obey your parents in the Lord. Kung ang magulang mo nasa church na, merong Bible na katulad mo, ibig sabihin, magbibigay sa iyo ng instruction ayon sa instruction ng Diyos sa Kanya. Kaya wala kang ibang dapat gawin. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, for this is the first commandment with promise. Mga magulang, dapat yan ang ma-inculcate natin sa mind ng ating mga anak. Because they are our disciples. Amen. Amen, fathers. It is also responsibility to teach them. Amen. Huwag natin ikatuwiran na busy tayo sa trabaho. Maglaan ka ng time sa pagtuturo ng anak mo patungkol sa Diyos, patungkol sa salita ng Diyos. Because you are accountable to them. Sisingilin sila sa iyo. Sisingilin sila sa atin ng Diyos. Pag hindi natin sila napalaki ng maayos, malaki ang pananagutan natin sa Diyos. I hope the message is clear this morning. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Muli po, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa umagang ito sa natapos po naming pag-aaral ng iyong mga banal na salita. O God, maraming salamat po, O Diyos, sa katapatan at kabutihan mo po sa amin. Salamat po sa mga salita niyo. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian sa inyo. In Jesus' name, I pray. Kung sa bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa altar, iwanan natin ang ating kinatatayuan at makipag-usap tayo sa Panginoon.